Doon sa pag-file ng motion for interim release, ang pagkakaalam ko at doon sa ating mga news outlet, marami talagang mayroong opposition. Wag, especially the victims and families of the EJK. At the same time, yung prosecution ba also actively opposing it o parang okay lang sa kanila? Medyo there are conflicting reports about that eh. Anong masasabi niya, Tony Actually, Chris? yes and no. Kasi ang problema natin, maski kami sa victims po, hindi dinisclose yung redacted portions. Dahil hindi din naman namin, kumbaga, kailangang malaman. When you say redacted portions, ito yung mga conditions? Yung redacted portions o yung tinanggal at hindi ipinakita sa publiko sa kanilang request ay saang bansa, ano yung kondisyon, ano yung sitwasyon ni Duterte, ano yung nirereklamo niya or bakit daw. So, ang hirap, di ba, tansyahin kung hindi mo alam yon. Pero sa bahagi namin, yung kondisyones na, yung binanggit kong kanina, yung qualifications kung bakit ka ikukulong, yung mga yon ang sinisilip namin. At yung pangalawa, obstructing or interfering with the processes, mukhang dun kami kinakabahan dahil may kapasidad siya, may kapangyarihan, at may history, may kasaysayan yan ng pag-obstruct o isa sa panganib niya, yung proceedings, lalo na yung investigation laban sa kanya. Nilagay nga na example ng ICC prosecutor sa papel nila. Nung nag-imbestiga si Laila de Lima dun sa mas DDS killings, Davao Dead Squad killings pa sa Senado, ipinakulong. At noong hearing na yon, meron daw nag-testify si Las Cañas na pinatawag ng isa pang senador, ni Senator Alan Peter Cayetano, na vice presidential candidate, running mate ni Duterte noon. Pinatawag daw sila at parang ini-intimidate na, alam mo na, loyal ka dapat kay Duterte. Kaya yung ganitong kasaysayan, hindi lang ni Duterte, kundi nung mga kasama niya at pamilya niya. Maski yung pagbato ni Hanilit ng... So, Attorney Chrissy, base dun sa mga nakikita natin, hindi naman secret yan eh. Yung mga public pronouncements ng ating dating Pangulo, yung sinabi mo nga na alam ng karamihan na makapangyarihan pa rin ang ating presidente, ang dating presidente, plus the fact na yung kanyang pagtingin sa ICC nung siya rin ay still president, mukhang hindi siya mabibigyan ng interim release, no? Oo, kaya yung prosecutor, kasi ang prosecutor, babata yan sa batas. So, sa anong sabi ng Rome Statute? Article 58. Yung nabanggit ko, the detention is necessary to ensure his appearance at trial, etc., etc. Nahit yung he will not appear at trial, he will obstruct and interfere, and he will possibly commit additional crimes. Pero, of course, in consideration of humanitarian condition, sabi ng prosecutor, at ito ay nasa huling bahagi, pwede namang pumayag siya at nag-usap sila. Pero ang arrangement sa isang particular na bansa, nasabi ng prosecutor, may tiwala na yung ICC. May experience na kami dito at yung nabanggit ko kanina na pinalaya na dati, dito namin isinulit. Cooperative itong bansang to. Pero nung nag-request si defense na iba. Nag-usap sila na sa ganitong bansa. Okay ka ba dito? Ito yung kondisyon. Nagkasundo na. Hindi mukhang hindi. Pinalitan. Hindi. Mukhang ang tono din ng prosecutor, nag-uusap, tapos nung nag-file si defense, iba. I see. Akala ko ba? So, palagay ko may kagulatan din. Tapos nahirapan ako para sa defense na ang binabanggit ng prosecutor ay nag-usap tayo in good faith. Tapos gano'n ang ginawa mo. So in other words, parang initially, walang opposition si prosecutor dahil doon nga sa supposed usapan na itong bansa na ito, pero nung nag-file, nag-oppose siya. Kasi mukhang outside of our gentleman's agreement, so to speak. I see. Kaya, nahirapan din ako para sa depensa kasi ngayon, parang tainted na ang kanilang magiging usapan kasi akala ko ba maayos tayo, nag-uusap.
Attorney Chrissy, nakita naman natin sa video kanina and it's not secret na yung ating VP, yung anak ng ating dating Pangulo, parang meron siyang international campaign to drum up support. Alam naman natin, ang pangalan ng Duterte still holds that political influence. Paano kaya maapektuhan tong international campaign na ito dahil nagpupunta siya sa iba't ibang bansa, marami naman nagpupunta, maraming sumusuporta doon sa kanilang kahilingan na bigyan ng interim release. Ano sa tingin mo yung effectiveness ng ganitong campaign? Legally, walang epekto yan. Kasi ang ICC, hindi counted ang audience impact sa pagpapasya niya sa interim release. Batay lang talaga doon sa batas. Ang posible, remote probably na impact ay baka may makumbinsing bansa na mag-host. Sa ngayon, hindi pa tumutugon yung, sabi nung defense, merong pumayag na bansa. Hindi pa nagre-respond, hindi pa nagsasagot. Kaya mapapaisip ka, naku, baka mamaya, kumbaga mapapatanong ka, baka naman hindi rin totoo. Baka, kasi nangyari sa prosecutor, baka mamaya hindi pa rin pala sila sarado. So, hindi pa sumasagot yung receiving state. At palagay ko, dun sa tono ni Sara Duterte, naghahanap pa at di umano daw kinukonsider, kaya nung nasa Australia siya kinukonsider daw kung ano't ano man yung tinatawag na Assembly of State Parties o lahat ng member state ng ICC ay pwedeng mag-weigh in at sabihin sino sa atin ang mag-host dito kung sakasakali. Kailangan lang maging manglinaw at ito ang mas importante kaysa sa bansa. Kondisyones. Paano pag sinabi ng ICC, iharap mo sa amin yan to show proof of life? Or, mabilisan, dapat ilipad mo yan ngayon. Pero ang mangyayari doon, Atty. Chrissy, kung nasa third country siya, nasa detention center din ba siya? O malaya siyang umiikot, let's say, kung anong bansa man yon? Depende din yan sa kondisyones. Kaya yun yung mga dating nakalaya, hindi sila sa detention facility pumunta. Kumbaga, parang normal na bahay. At nagkaroon lang ng limitasyon dun sa movement. Isusurrender ang passport para hindi makagala-gala. At siguro may isang limited space na pwedeng puntahan. Kung hindi village, lugar. Basta lang masiguradong hindi tatakas. Some technical questions muna, Atty. Chrissy. The fact that the defense already filed this motion for interim release, they could no longer question any jurisdiction. Wala na yan. Paspasin na yan. O tuloy-tuloy pa rin? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. So, there are two pending issues in the ICC. Sabi nga namin, which point to, palayain niyo ako, whether temporary or permanently. Temporary sa interim release. Although sabi nga ng iba, that's recognizing the legitimacy of the court. The Because jurisdiction. dyan ka kukuha ng, ang tawag nga natin, affirmative relief. Yes. Na palayain mo ako kasi ikaw may kapangyarihang magpalaya sa akin. Pero sa labas nun, talagang may question naman doon sa jurisdiction of the ICC. Kasi tama ba yung paghuli sa kanya, tama ba yung detention? Issue pa rin yun. Kaya dalawang pending issue ang, kumbaga, nakaharap doon sa pre-trial chamber. Yung isa, interim release, urgent. So palagay ko, next few days, next week, meron yan. Pero yung challenge to jurisdiction, walang otoridad yung ICC kasi late nakapag-investigate. Sabi namin, ayon sa rules, pwedeng pagpasyahan before, pero may option din na pwedeng pagpasyahan sa September na ititable. Kaya, depende yan sa kung gaano ka-clog yung dockets nitong. So yung mga, kasi nagkaroon ng press conference sa DOJ, sabi nga ni Secretary Remulla, the department is ready to protect the witnesses available. Parang 3 o 4 na yatang ready sila o pinoprotektahan. But at the same time, meron na raw umatras. So itong mga, this stage of the proceedings na magkakaroon ng mga witnesses, medyo matagal pa. Kasi matagal pa yung laban, ika nga. Kay Duterte, may kaso na. Pero tuloy pa rin yung investigation sa Philippine situation. Medyo kakaiba to sa nangyayari sa atin, di ba sa atin? Pag may akusado na, tapos na investigasyon. Hindi. Tuloy-tuloy ang investigasyon, kaya ipapaalala ko rin na posibleng may iba pang hulihin. Hindi pa isinasara yon, kaya talagang tuloy-tuloy ang reception of evidence. Kay Duterte, posibleng talagang matapos na yan ng July 1.
disclosure of evidence in preparation for September hanggang next week na lang. Kung sakasakali, Attorney Chrissy, na bumalik ang Pilipinas at mag-sign up and we want to be part of the ICC again. Kasi parang nabigyan ng hints ni Yusek Claire Castro yun eh. Will this solve this question on jurisdiction? No. I see. Because the question of jurisdiction and exercise of jurisdiction depends on, kumaga, ang sabi nila, we did not properly exercise it at that time. So, butas yung period na wala tayo sa jurisdiction. Pero ako, I would support yung babalik tayo sa ICC. Kasi alam niyo kung sinong napoprotektahan doon? Simpleng mamamayan. Kasi ang nakakasuhan naman sa ICC, hindi mo naman dyan dadalhin yung kapitbahay mo na panggulo eh. Ang dadalhin mo dyan yung makapangyarihan, yung mayaman, na talagang crimes against humanity ang krimen. Kaya dapat na suportahan niya ng Pilipinas at dapat mag-cooperate tayo doon sa protection ng mga witnesses. But would you know, Attorney Chrissy, sa close to 300 countries around the world, ilan ba talaga ang member countries ng ICC? 125. I see. Posibleng maging 124 kasi umatras yung Hungary. Pero hindi pa na-submit yung papeles yata. Ang huli kong rinig, di ba may Senate, dumaan na ng legislative, at kulang na lang yung parang papel. May mga proseso din eh. Inisyo nga sa atin yan eh. Bakit daw hindi umuo yung Senado? Pero anyway, 125 or 124? I see. Okay. Before I open the questions to the media, isang tanong ko lang dahil yung ating dating Pangulo na ano nga uli yung prison? Detention facility. Detention facility. Sa Scheveningen. Scheveningen. Kahit papano, kahit nandoon siya, nanalo doon sa eleksyon bilang mayor ng Davao City. Hindi ba magandang dahilan na bigyan mo ako ng konting release dahil binoto ako, I need to perform my duties because the city residents of Davao City elected me to fulfill a function as city mayor. Hindi ba tama na kasama yon at bigyan siya ng temporary release? Naku, baka lalong hindi payagan. Kasi dahilan para hindi sumipot sa hearing. Kaya importante yung salimbayan ng anong dahilan mo, anong kondisyones mo, at saan ka pupunta. Kasi ang isang malinaw, mukhang hindi siya papayagang bumalik ng Pilipinas. Dahil doon nangyari yung krimen eh. At yung isang batayan na hindi ka payagang lumabas, you will obstruct or endanger the proceedings. All too real if you are present at the quote-unquote scene of the crime. I see. Ay nako. Alam mo, Attorney Chrissy, kung we have the luxury of time, kahit mga 3 araw tayo rito mag-usap, marami akong tanong eh.